Kumusta? Naranasan mo na bang, alam mo yon, mapunta sa isang sitwasyon na parang ang mga desisyon laging ginagawa sa likod ng mga saradong pinto. Ay, oo, madalas yan. Tapos, ang ending, di ba? Kalituhan, medyo pagdududa, kawalan ng tiwala sa buong team mo. Nakaka-frustrate yun. Oo nga, paano kaya kung ang bawat desisyon, lalo na siguro yung mga mahihirap, yung mga critical ones, ay kayang ipaliwanag ng maayos, malinaw, kasama yung dahilan, pero siyempre, may tamang pag-iingat pa rin, yung diskresyon. Yung balance. Oo, paano kung yung transparency, hindi lang siya parang uso, kundi isang tunay na advantage strategically? Interesting. Yan mismo ang susuriin natin ngayon, itong konsepto ng transparency o pagiging bukas at tapat, lalo na sa paggawa ng desisyon. At gagamitin natin yung mga material na binigay mo sa amin, yung excerpts from 008 Transparency in Decision Making. Okay. At para malinaw lang sa simula pa lang, hindi ito yung, alam mo, oversharing. Hindi yung lahat na lang sasabihin mo. Tama. Hindi ganun yun. Ito ay yung pagbibigay linaw kung saan talaga kailangan, yung pagpapakita mo ng rational mo, yung mga pinag-isipan mong options, at saka yung mga prinsipyo na gumabay sa desisyon mo. At bakit ba sobrang importante nito ngayon? Kasi ang bilis ng pagbabago, di ba? Sa lahat ng larangan, negosyo, ministry, gobyerno. Totoo. Tapos yung mga tao, yung stakeholders mo, umaasa sila ng accountability. Yung mga empleyado naman, gusto nila ng kalinawan. So kung mananatiling lihim yung mga leader, Nako, mapag-iiwanan. oo, mapag-iiwanan talaga yung organisasyon, kaya yung kakayahan na magpaliwanag ng desisyon ng tapat at may prinsipyo, hindi na siya optional. Essential na to. Okay, got it. Ito yung nagpapatibay ng trust, nagpapabilis ng implementasyon, at nag-iimbita ng collaboration. So, ang layunin natin dito, ano ba talaga tong transparency na to? Saan ba ito nag-ugat, lalo na sa perspective ng source natin? At syempre, yung practical side, paano mo magagamit sa iba't ibang sitwasyon? Okay, simulan na natin to. Game. Unahin natin, ano ba talaga itong transparency? Sa pinakasimple, ito yung pagiging bukas, tapat, accessible, parang inaalis mo yung takip, di ba? Para makita kung ano yung nasa loob, yung proseso. Parang behind the scenes. Oo, parang ganun. Parang yung artisan na nagdedetalye paano niya ginawa yung obra niya. Hindi lang yung finished product, kundi pati yung mga ginamit niya, yung paraan. O kaya yung relo. 'Di ba pag binuksan mo yung likod, makikita mo yung mga gears na gumagana. Malinaw yung analogy. Yan yung transparency sa decision making, pinapakita mo yung mekanismo sa likod. Yung bakit at paano. Okay, pero kailangan din nating i-define kung ano yung hindi transparency based dun sa source mo. Kasi madalas dito nagkakamali. Oo nga. Ano yun? Una, hindi ito yung walang pagkundanggang pagbubunyag ng lahat. Yung oversharing nga. Hindi kailangan lahat ng detalye ibigay mo. Tama. Baka makagulo pa. Oo, hindi rin ito pagpapakita ng kahinaan ng walang diskresyon. Hindi porket transparent ka, lahat na lang ng duda mo ilalabas mo. May tamang lugar at paraan pa rin. Exactly. At hindi rin ito dapat dagdag pabigat lang sa proseso na walang malinaw na purpose. Kailangan may intention. Okay. So, ano yung tunay na transparency? Sabi nga, ay intentional at may prinsipyo. Pinapakita nito yung proseso, yung rasyonal o yung katuwiran, yung mga alternatibong pinag-isipan, pati yung resulta. At ginagawa to para magkaintindihan. Mag-build ng trust. Oo, magpatibay ng tiwala at magkaroon ng accountability or participation. Okay, malinaw yun. Ngayon, saan ba ito nanggagaling? Sabi mo kanina, hindi lang to management trend. Oo, malalim ang ugat nito, sabi sa source. Hindi lang sa modernong pamamahala, kundi pati sa ating pananampalataya. May tinatawag na theological imperative. Theological. Paano yun? May biblical basis daw. Sinasabi na ang Diyos mismo transparent sa pakikitungo niya sa atin. Talaga? Like, paano? Tingnan mo sa Genesis pa lang. Sa paglikha, hayag yung intensyon niya. Magkaroon ng liwanag.
Sa Eden, malinaw yung utos, pati yung kahihinatnan. Oo. Don't eat the fruit. Oo. Tapos yung kabaligtaran nun, yung panlinling lang ng ahas, yung pagtatago ni na Adan at Eva pagkatapos nilang magkasala. Sinasabi na yung pagtatago, simptomas yun ng kasalanan, ng pagkakasira ng relasyon. Makes sense. Nawala yung openness. Tapos, kahit pagkatapos nun, yung pagtawag kay Abraham, yung mga tipan or covenants, yung mga propeta na nagsasalita para sa kanya, yung batas sa Sinai, lahat yun para mga akto ng pagiging bukas ng Diyos sa plano niya. Wow. Okay, profound yung connection. May sinabi ka pa kanina, theological imperative. Oo. Una, yung transparent Trinity, yung Ama, Anak, Espiritu Santo, may perpektong pagkakakilala at pagkakaisa sila. Walang lihim sa kanila. Yung pagiging bukas nila sa isa't isa at sa atin, yun daw ang huwaran. Parang model ng perfect relationship. Tapos Imago Dei nilikha tayo sa kanyang larawan para sa relasyon. Bago ang kasalanan, sabi sa Genesis, sila ay kapwa-hubad, ngunit hindi nahihiya. May transparency. Oo, Gen 2.25. Tapos, ibinalik daw ni Kristo yung posibilidad ng bukas na relasyon na dapat tayong mamuhay sa katotohanan. Tayo daw ay tinawag na maging salamin ng kanyang katangian, kasama na yung pagiging transparent. At may ethical implications pa to. Oo, konektado to sa stewardship, pagiging katiwala, accountability, pananagutan, justice, katarungan, at authenticity o integridad. So, hindi lang siya basta skill, kundi reflection ng character. Okay, ang lalim pala ng pinanggagalingan. Ngayon, para maging mas konkreto, may binigay na halimbawa yung source, di ba? Isang character sa Bible. Yes, si Nehemias. Si Nehemias nga. Ito yung very interesting part. Misyon. Itayo ulit yung pader ng Jerusalem. Paano niya ginamit yung transparency dito? Napakagandang case study niyan. Unang-una, naging bukas siya sa lead at sa plano niya. Di ba? Sinabi niya yung bigat sa puso niya kay Haring Artaxerxes. Humingi siya ng tulong, ng sulat, ng resources. Hindi siya nahiya no? Oo. Tapos, nung nantoon na siya, hindi siya basta nag-utos. Nag-inspect muna siya ng palihim para malaman yung totoong sitwasyon ng pader. Tapos, Inalam niya muna yung facts. exactly. Tapos kinausap niya yung mga tao. Ipinaliwanag niya ng malinaw. Ito yung problema, ito yung kailangang gawin, at ito yung patnubay ng Diyos sa atin. Yun yung nagbigay inspirasyon sa kanila. Yung clarity of vision and purpose. Oo. Pangalawa, transparent siya sa proseso. Malinaw niyang inassign yung mga trabaho sa bawat grupo. Nakadocument pa yon sa Nehemiah chapter 3. Para talagang project plan na nakapaskil sa bulletin board. Accountability, di ba? Alam ng lahat kung sino ang gumagawa ng ano. Totoo. At pangatlo, naging tapat siya kahit may problema. Hindi niya tinago yung mga panggugulo ni Sanballat. Inamin niya yung pagsubok, tapos sinabi niya yung strategy nila, kalahati nagbabantay, kalahati nagtatrabaho. Hindi lang good news yung sinashare niya, pati yung challenges. Oo, pati yung internal problem, yung pang-aapi sa mahirap, hinarap niya yun in public. Siya mismo naging example na hindi nagpapabigat sa tao. Tapos, dinokumento din yung pagtatapos, yung dedication, yung public reading ng law. Buong proseso parang ang linaw. So, anong aral dun para sa atin, para sa'yo na nakikinig? Yung transparency ni Nehemias, nagbunga yun ng credibility kasi malinaw yung vision niya. Nagbunga ng tiwala kasi shared yung information. Nagbunga ng pananagutan kasi public yung disclosure. At collaboration. At collaboration. Dahil shared yung purpose, ang galing no? Hindi lang pader yung naitayo niya ulit yung tiwala at yung community. Grabe. Napaka-powerful na example. Ngayon, paano natin to i-translate sa mga context natin ngayon? Una, sabi sa source, sa boardroom, sa corporate world. Okay. Sa boardroom, imbes na yung mga desisyon na parang galing sa taas tapos ibabagsak na lang, ang transparent approach daw ay malinaw na paglalahad muna ng problema or opportunity. Okay, what's the issue? Oo, tapos pagbabahagi ng relevant data, hindi yung tinatago yung numero.
pagtalakay ng mga alternatibo, ito yung options natin. Tapos, pagiging klaro sa mismong proseso ng pagdidesisyon. Paano ba tayo magde-decide? Majority ba? Consensus ba? Sino ang final decision maker? Importante yan, para walang gulatan. Oo. Tapos, i-document yung rationale. Bakit ito yung pinili natin? At syempre, i-communicate yon sa mga stakeholders. May example bang binigay? Meron, yung kumpanyang Patagonia. Sikat sila sa pagiging transparent sa supply chain nila, sa materyales na ginagamit, pati sa mga political stance nila. Oo, active sila doon. At ang resulta, sabi nila, matibay yung brand loyalty at credibility nila dahil doon. Sa kabilang banda, pag opaque o di transparent, yun yung nangyayari sa mga kumpanyang nawawalan ng tiwala yung empleyado, nagdududa yung investors, nasisira yung reputasyon. Alam na natin yung mga kwento, di ba? Like Enron. O classic example yan ng opacity. Okay, so sa boardroom. Pangalawa, sa congregation naman daw, or sa simbahan, sa ministry. Dito, may dagdag na layer. May spiritual significance yung respeto, yung sama-samang pagkilates o discernment, yung pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Paano nagiging transparent dito? Medyo delicate to minsan. Pwedeng ipakita yung proseso ng pananalangin at discernment sa likod ng mga major decisions ng leadership. Hindi yung parang magic na lang na may desisyon na. Malinaw na komunikasyon ng vision at direction. Open forums, pwede. Oo, open forums para sa feedback. Tapos, yung medyo sensitive pero crucial, accessible na financial reports. Siyempre, with proper explanation and context. Oo, malaking bagay yan sa tiwala ng miyembro. Tapos, documented decisions din, lalo na sa mga policy, at pag-amin din sa mga challenges o mga pagkukulang. Hindi yung perfect lagi ang dating. Parang yung example sa Acts 15, yung council sa Jerusalem. Nag-debate sila, nag-share ng perspectives, tapos nagkaroon ng resolution na in-communicate sa lahat. Tama, magandang parallel yun. Pero may paalala rin dito, yung source. Kailangan ng wisdom and discretion. Bakit? Ano yung risk? Kasi baka yung sobrang transparency, mapagkama lang, kawalan ng authority. O kaya, ma-violate yung confidentiality, lalo na sa pastoral care or counseling. Ay, delikado yun. Trust issue yun? Oo, pwede ring maging source ng chismis or unnecessary conflict kung hindi maayos ang pag-communicate. O yung tinatawag na decision paralysis, kasi lahat na lang kailangang i-consult. So, balance ulit. Okay? Pangatlo, sa public office, gobyerno. Dito, fundamental talaga ang transparency. Ito yung pundasyon ng democratic accountability. Pag-iwas sa korupsyon, mahalaga para sa common good. Sabi pa nga, may utos din sa Bible laban sa injustice, di ba? Micah 6.8, Isaiah 1.17. Paano to sa practice ng gobyerno? Dapat may nakasaad na layunin ng mga proyekto at pulisiya. Dapat accessible yung information, mga reports, data. Dapat may public consultations or hearings. Bukas na bidding process sa mga kontrata. Para walang lutuan. Oo, nakapublish na agenda at minutes ng mga meetings, dokumentadong rasyonal sa mga desisyon, regular progress reports at audits, at importante, proteksyon sa mga whistleblowers. Yung mga naglalakas loob magsiwalat ng katiwalian? Oo. Marami ng open government initiatives sa mundo, di ba? Mga data portals, Freedom of Information Acts, public registries, lahat yan para sa transparency. Pero may limits din. Meron din, syempre, national security concerns, privacy ng mga mamamayan, tapos yung tinatawag na deliberative privilege, yung spasyo para sa internal discussion muna ng mga policymakers bago ito isa publiko. Hindi rin pwedeng gamitin lang ang transparency for political manipulation. So, balance ulit. Mukhang yung balance at wisdom ang laging kasama ng transparency. Okay, mahalaga ring pag-usapan yung mga pitfalls o panganib kapag mali yung pagkaunawa or paggamit nito. Kasi hindi siya silver bullet, no? Hindi talaga. Kailangan ng tamang paggamit. Unang panganib, yung oversharing. Napag-usapan na natin to ng konti. Yung pagbigay ng impormasyong hindi naman relevant o masyadong maaga para i-share or sobrang detalya na nakakalito na. Parang information dump na walang filter.
Oo, example, yung i-share mo yung very personal na problema ng isang staff sa isang public meeting. Hindi yung transparency, diba? Violation yun. Tama, malaking mali yun. Pangalawa, yung vulnerability without discretion. Okay ang maging vulnerable, ang maging totoo. Pero kung walang pag-iingat, Delikado. Ano yung mga specific risks? pwedeng ma-violate nga yung confidentiality. Lalo na sa HR issues, pastoral care. That's a breach of trust. Pwede ring bumaba yung tingin sa authority ng leader kung palagi na lang siyang nagpapakita ng sobrang pagdududa or internal na gulo. Parang nawawala ng confidence yung followers. Oo, pwede ring mag-imbita ng atake. Lalo na sa public office or ministry, baka gamitin lang laban sa'yo yung sobrang impormasyon na binigay mo. Yung mga kalaban sa politika, halimbawa. Oo, at yung isa pa, yung paglipat ng emotional burden. Hindi dapat ipasa ng leader yung bigat ng personal niyang agam-agam sa mga tao niya nang walang pakundangan. So balik tayo sa wisdom and discretion. Paano malalaman yung tamang level? Laging tinatanong, sabi sa source, itong mga to, relevant ba itong impormasyon na to? Tamang oras na ba para i-share? Sino ba talaga ang dapat makaalam nito? Ano ang posibleng epekto nito? Makakabuti ba o makakasama? May privacy bang malalabag? At ang pinaka-importante, makakatulong ba ito sa pagpapatibay ng tiwala o makakasira? Critical questions yan bago mag-share? Parang checklist. Sabi nga sa Proverbs, may panahon sa pagsasalita, may panahon sa pananahimik. All, nagpakita ng strategic discretion. Hindi nila sinabi lahat sa lahat ng oras. Okay. So it's not just about being open, but being wisely open. Yan, para maging mas practical pa. May tool na binanggit yung source, di ba? Oo. Yung decision log. Decision log. Ano yon? Parang diary? Medyo, pero mas structured. Ito ay isang sistematikong talaan ng mga mahalagang desisyon na ginagawa mo or ng team mo. Ano yung mga nilalagay doon? Usually, kasama dyan yung petsa, sino yung nagdesisyon, ano yung desisyon mismo, tapos yung bakit, ano yung problema o oportunidad na tinutugunan, ano yung konteksto. Okay, yung background. Oo. Tapos yung rationale or katwiran, bakit ito ang pinakamagandang option. Pwedeng isama dito yung mga biblical principles, kung applicable. Ano yung mga alternatibong pinag-isipan at bakit hindi yon ang pinili. Importante yun. Para alam mong napag-isipan talaga. Oo. Ano yung mga key assumptions mo? Ano yung inaasahan resulta at paano mo yon susukatin? Ano ang mga posibleng panganib at paano mo harapin? Ang detalyado pala. Pati ethical considerations. Yes, mga ethical na konsiderasyon. Sino yung mga stakeholder na apektado? Ano ang plano sa komunikasyon? At kailan o paano ito i-review? Wow, parang ang dami pero kung iisipin mo, lahat yan mahalaga para sa isang major decision. Ang daming benefits niyan. Accountability for one. Oo, tapos mas mahusay na future decisions kasi may natututunan ka. Kredibilidad, mas madali yung onboarding ng new members kasi may record, kalinawan kapag may conflict. Nagpo-force din ng disiplina sa pag-iisip, no? Bago ka mag-decide, pag-iisipan mo lahat yan. Tama. Pwedeng gamitin sa personal mong buhay, sa ministry, sa negosyo, sa board, kahit simulan mo lang sa mga pinaka-critical na desisyon muna. Ang key ay consistency. Commitment to Parang yung ginawa ni Nehemias, di ba? Nakadokumento yung proseso niya sa libro. Okay, great tool. Pero sabi mo kanina, hindi lang tools, kultura daw. Oo. Higit pa sa tools or policies, ang transparency daw ay dapat maging isang kultura, part of the organizational DNA. Paano bubuuin yung ganong kultura? Mahirap yan. Nagsisimula daw talaga sa liderato. Sila dapat ang modelo. Kailangan nilang ipakita yung tamang vulnerability, yung pag-amin ng mali, hindi yung oversharing na sinasabi natin. Kailangan nilang actively mag-invite ng ibang opinion, kahit yung mga challenging. Hindi lang yes men. Oo. Kailangan consistent sila sa communication, hindi yung bigla na lang may desisyon. At palaging ipaliwanag yung bakit. So, lead by example. Tapos, Kasabay nito, i-empower yung iba.
Bigyan sila ng access sa informasyon na kailangan nila para gawin yung trabaho nila. Maglaan ng ligtas na paraan para sila makapagbigay ng feedback o kahit constructive criticism. Psychological safety. Yes, i-involve sila sa proseso ng desisyon kung saan appropriate at bigyan din sila ng training or guidance tungkol sa ethical na komunikasyon at yung kahalagahan ng diskresyon. Hindi lahat pwedeng i-share outside. Okay, liderato, empowerment, ano pa? Mga sistema na susuporta, mga open door policies, hindi lang literal na bukas ang pinto, kundi approachable talaga yung mga leaders. Regular na reporting sa financials, sa progress ng projects, transparent na performance goals and evaluation, malinaw na proseso sa conflict resolution, at yung whistleblower policies na nabanggit natin. Parang holistic approach. Pero syempre may mga hahadlang dito, di ba? Ano yung mga common barriers? Madami, takot sa kritisismo, gusto laging kontrolado lahat, yung akala na mas mabilis kung sila-sila lang ang magdedesisyon, o simpleng nakasanayan na yung culture of secrecy. Paano lalabanan yun? Kailangan ng pasensya, edukasyon at paulit-ulit na pagiging ehemplo ng liderato. At laging ibalik sa core principles. Bakit ba natin to ginagawa? Nakaangkla pa rin to sa biblical mandates, mamuhay sa liwanag, pagmamahalan, pagkakaisa, pananagutan sa Diyos at sa kapwa. Okay. So, it's a long game, building that culture. At parang sa dulo ng lahat ng ito, bumabalik tayo sa tao, sa leader mismo. Oo. Sa huli, sabi sa source, ang pundasyon ng tunay at epektibong transparency ay ang karakter ng leader. Bunga ito ng tatlong mahalagang katangian: integrity, wisdom, at courage. Integrity, wisdom, courage. Pakipaliwanag nga. Integrity. Ito yung pagtutugma ng salita at gawa. Authenticity. Walang hidden agenda. Tapat ka kahit sa mga limitasyon mo. Dito nagsisimula yung tiwala eh. Makes sense. Kung di ka totoo, paano ka magiging transparent? Wisdom. Wisdom. Ito yung lente ng diskresyon na paulit-ulit nating binabanggit. Alam mo kung ano ang dapat ibahagi, kailan, kanino, at paano ito ipapaliwanag ng may linaw at empathy. Pag-unawa to sa puso ng mga pinamumunuan mo. Hindi lang basta data dump. Okay. Hindi lang basta smart, kundi wise. At yung pangatlo, courage. Katapangan. Courage. Lakas ng loob na harapin yung kritisismo tulad ni Nehemias. Lakas ng loob na umamin ng pagkakamali. Lakas ng loob na mamuno kahit hindi mo alam lahat ng sagot, pero transparent ka about it. At lakas ng loob na panindigan ng tama kahit mahirap, kahit may political cost. Para sa Kristiyanong leader, saan galing yung courage na yon? Sabi sa source, ultimately, galing yan sa Espiritu Santo. Hindi tayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. 2 Tim 1.7. Powerful. So itong tatlong to, integrity, wisdom, courage. Pag nasa leader, ano ang nagiging epekto? Ang leader na may ganitong katangian na nagsasabuhay ng transparency ng may prinsipyo, nagiging instrumento siya ng pagbabago. Nag-i-inspire siya ng tiwala, nagpapalakas ng collaboration, lumilikha ng mas healthy na environment sa organisasyon, at higit sa lahat, nagiging salamin siya ng karakter ni Kristo. Woo! Okay, ang dami natin na pag-usapan, grabe. Para i-wrap up natin, para sa iyo na nakikinig, ang transparency sa pagpapasya, itong pagiging tapat at bukas, hindi lang siya basta nice to have or isang management fad. Hindi lang best practice. Oo, based sa source material natin, isa itong pundasyon ng kredibilidad, daan tungo sa mas matibay na collaboration at may malalim pa nga ang ugat sa ating pananampalataya, isang utos na theological at ethical. At nakita natin na hindi ito madali. Kinakailangan nito yung tatlong C's, character na may integrity, wisdom o karunungan sa paggamit nito, at courage o katapangan para panindigan ito. Nakita natin yan sa example ni Nehemias, sa mga modern applications sa boardroom, simbahan at gobyerno. At may practical na tool pa tulad ng decision log para maisabuhay ito.
Ngayon, ang tanong para sa iyo na nakikinig, paano mo ito magagamit sa sarili mong konteksto? Baka makatulong itong mga reflection questions galing sa source. Una, ano ba talaga yung bakit sa likod ng mga desisyon mo o ng team mo? Malinaw ba yan? Naiintindihan ba ng mga kailangang makaalam? Pangalawa, sino ba yung mga taong kailangang makaunawa ng paano yung proseso, yung rational sa likod ng desisyon? Na-communicate mo ba ito sa kanila effectively? Pangatlo, paano ka mas makakapagpatibay ng tiwala sa pamamagitan ng pagbabahagi ng informasyon, pero laging may kasamang tamang diskresyon? Nasaan yung balance para sa'yo? At pang-apat, paano mo magagamit yung pagdodokumento? Tulad ng decision log, hindi lang para sa compliance, kundi para talaga sa accountability at sa patuloy na pagkatuto mo at ng organisasyon mo. Mga magandang tanong para pagnilayan. At iiwan namin sa'yo itong isang huling thought experiment. Kung ang bawat desisyon mo, bawat kilos mo bilang leader o miyembro ay magiging parang isang bukas na aklat, anong kwento ang mababasa ng iba tungkol sa'yo? Anong kwento ng integridad, ng karunungan, ng paglilingkod ang iiwan mo?